Ay, si Atty. Vic, mga kababayan. Atty. Vic Rodriguez. Atty. Vic, Atty. Vic. Yan. Si Idol, Atty. Vic Rodriguez. May picture na po tayo sa kanya, mga kababayan. Ha? Kaya, kukuha na lang tayo ng video. Atty. Vic Rodriguez. Kumpleto po yung pinikilaban. Si Senator Rodante Marcolita lang po yung kulang, no, mga kababayan. Napakagwapo. Napakatisoy. Ito, kalukalag pala ni BP Inday Sara, mga kababayan, no? Kambal ni BP Inday Sara yun. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Kanan, Barangay Kagawad na tayo. No, Barangay Kagawad yun, no? Kapitan pala, pasensya, kapitan pala siya. Yung kalukalike ni BP Inday Sara. Kulang na lang nung pariban po ng kanyang buhok, si BP na yun. Yan, sa Atty. Vic Rodriguez, mga kabayan. So dito tayo, may concert. Ano, no? Dito, sir, oh? Atty. Vic Rodriguez, mga kabayan. Naghanap po sila ng pwesto kasi interviewin ko yan, mga kababayan. Senator Bongo na naman, Senator Bongo. Mr. Malasakit ito, klaro. Kitang-kita na po ito. Salamat. Isa-isa na po silang naglabasan, mga kabayan, ha? Ay, mga kaichi yan, busy-busy. Wait. One more. 1, 2, 3. Thank you. Ito mga kababayan, taga Boulevard na Davao City. Maraming salamat, Senator Bongo. Yan, Senator Bongo, maraming salamat. No? Yan. Senator Bongo, maraming salamat. Binigyan tayo. Yan, no? Watch po, Senator Bongo, mga kababayan. Ito. May relo na tayo. Ito para, Senator Bongo. Remembrance. Remembrance, Senator Bongo. Di ba mga boss? Yan, shout out. Nabigyan kaagad tayo ng blessings, no? Sa araw na to. Grabe, ang daming tao.
Dinudumog mga kabayan. Dinudumog. No? Si Senator Bongo. Talagang pinagbibigyan niya po no, yung mga supporters. Tuloy pa rin po tayo. Tuloy pa rin. Mr. Malasakit. No? Ito yung talagang pambato sa 2028 pagka Vice Presidente. Ito yung magandang pambato mga kababayan sa 2028 pagka Vice Presidente. Kung sakali man na tatakbo po si mananalo talaga to, no? Mananalo po to. Sigurado, Senator Bongo. Sa 2028. Vice President po, no? Bold straight, Vice President. Yan, maganda. Parang pan sa kanya, ang tawag nito, bagay sa kanya. Vice President BP Go. Vice President Bongo. So, talagang bagay na bagay mga kababayan. Vice President Go. Or BP Go. Ano? Suportahan po natin hanggang dulo, hanggang 2028 mga kababayan, no? At makauwi na si Tatay Digong. Ayo, tara. So, hindi niya kasama si Kuya Ipe, mga kababayan. Hindi niya kasama. Sayang. Kung nandito yung si Kuya Ipe na, sigurado. Dudumugin talaga mga kababayan. Nasa imong bracelet ito tan, bisuot pa nimo. Oo, naadiri ato ang bracelet. Sir, shoutout mo yung kababayan natin sa yan, 462 viewers. Sa kababayan natin mga OFW, sir. Sa lahat po ng OFW, maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal nyo po kay Tatay Digong, sa pagmamahal nyo po sa Duterte, sa amin po. Maraming salamat po sa suportang ibinigay nyo. Hindi na po namin makakalimutan yan. Tandaan nyo po, ang pakiusap ko lang, ipagpatuloy po natin ang ating dasal para kay Tatay Digong. Makauwi na po siya. Talaga hong malungkot siya doon. Ang gusto lang niya makauwi. Dito po sa kanyang inang bayan at dito sa mahal niyang Davao. Salamat po sa inyo. God bless us all. Sir, shoutout sir sa mga OFW natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. Hindi ko po makakalimutan yung support na binigay niyo sa amin ngayong 2025. Sa Duterte, sir, dapat sa Duterte. 3 months, 13 days. We continue to support until again. Walang sulan. Walang iwanan. Walang iwanan. Yes. Yan sa mga natin mga Duterte, sir, yung pakikon po sa mga OFWs natin, sir. Kasi grabe yung suporta po nila. Oo, yung alam niyo yung OFW, dinaya po kayo. Kayo po ang dinaya, hindi lang kami, nakakalungkot. Pinilit po nila yung online voting which is against the law. Kaya po kami ngayon ay nakikiisa sa inyo sa ating legal battle and we hope that the Supreme Court will listen to our supplemental petition to for the Supreme Court to rule on the illegality and the unconstitutionality of online voting. Sir, kamusta pala yung ainahin po ninyo ni Atty. Torion na yung... Well, hihintay natin. Of course, we have to give the court time na sana kami nagdadasal lang talaga that the Supreme Court will heed us. We humbly ask them that they will
heed to our call. Sir, ito sa panawagan po na interim release, sir, ano po yung masasabi natin, sir? Alam niyo, matagal ko nung sinasabi, no, legal conundrum yan. That's a legal problem. Kasi at the very start, wala namang jurisdiction. Yun. So bakit nahihingi ng interim release? In my opinion lang, it's like you're asking for relief from a body which you do not recognize. Yun, no? No? So ang hirap eh. Pero ang sa akin, siguro parang compromise na lang para makauwi na lang si Tatay Digong. Yun na lang. Pero I think they denied it. Yes. So ang sa akin, kalimutan na natin lahat yan, pauwiin nyo na lang. Ayun. Wala naman jurisdiction eh. So, sir, ito, sir, talagang nga sinasabi niya, wala daw gastos yung gobyerno sa 3 or 4 na witnesses daw, no? Para sa, ito nga, AJK po na kinuhan po nila kay Tatay Digong. Wala pong gastos daw yung gobyerno. O di, kwento nila sa pagong. Tama. So, yun, minsan na lang sa mga lahat po ng mga sumusuporta sa PDP Laban, Duterte at kay Tatay Digong. Basta po, ang Pilipinas po, mahalin natin. Yung Panginoon, mahalin natin. Tapos, wag ho kayong tumigil mag-ingay. Laban sa impeachment, tsaka sa pagpapauwi kay Tatay Digong. Kayo na lang po ang pag-asa. Wala balaod. Wala balaod. Wala na eh. So, ingay na lang ang laban natin, ingay. Yung tsaka matalinong ingay. Hindi yung nagmumura. Wag ganyan. Matalinong ingay lang. Sir, maraming salamat sa Attorney Binondo. Mag-ingat po kayo, Duterte. Attorney, sa 2028, ano yung plano natin sa 2028? Mag-concert ako. Suportahan sa mga OFW natin dyan, kamusta po daw kayo, Attorney Raul Lambino? Ako, maraming salamat sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers. Ako po ay talagang sinuportahan ko ninyo kasama ng ating mga partido sa PDP Laban at kakampi ng Duterte. Yes. Kami lahat ay nagpapasalamat po sa ating OFW na totoo pong modernong bayani ng ating bansa. At pinagdadasal po namin kayo sa mga po naroroon, lalo-lalo na po yung nandiyan po sa Middle East, yung medyo na iipit din sa kaguluhan sa Israel at sa Iran, mapupinuhan po magkaroon ng ceasefire. Sana po ay tuloy-tuloy na magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East. So, ingat-ingat po at sana ay lagi po kayong gabayan ng ating Panginoon. Ito, Sir Attorney, Senator Attorney Raul Lambino, ay sinabi nga ng mga kababayan natin na talagang panalo po daw talaga ang PDP Laban. Ano po yung masasabi natin? Alam ko po na dito po sa Davao at sa buong Mindanao, panalo po ang Duterte. At kaya nga sinabi ko ba kanina, hindi man po ako naproklamang senador, hindi man po ako officially na nanalo, alinsunod sa desisyon ng COMELEC. Pero dahil po sa ang mga taga Mindanao, taga Davao at pati mga taga Visaya, ay tayo po ay kanilang sinuportahan. Susubukan ko pong suklian yung pagmamahal pong binigay po ninyo sa aking pribadong pamamaraan sa abot ng aking mga kaya. So, ano yung mga balita natin kay Tatay Digong so far sa ngayon? Well, katulad din po ng inyong nababasa sa mga social media o sa traditional media, yun din po yung impormasyon na nakukuha po natin. Wala po tayong special na isang informasyon na tayo lang na nakakalam. Dahil ako po, wala naman po akong personal knowledge o kaya hindi po ako nakakabisita po sa Netherlands. So, kung ano lang po ang nababasa, lalo-lalo na pag nanggaling po kay VP Sara, yun din po yung ating Sir, di ba malapit, sa tingin ko parang malapit na lang yung 2028 eh. Ngayon sir, ano po yung medyo plano natin sa 2028? Sabi nga nung ako ay naimbitang tumakbong pagkasenador, September yan 2023. At nag-decision lamang po ako October 6. Pero from October to February, hindi po ako gumalaw. Hinayaan ko na lamang dyan dahil sinabi ko, hindi naman ako popular, wala naman akong resources. So, practically, 2 buwan lang po ako nangampanya. Nagmula po ng February 24 hanggang May 10. At kahit pa paano, nakakuha tayo ng ganun karaming suporta. Ayun. So, pinagdadasal ko po na sana'y manatili po tayong malakas at kakayanin pa natin na lumahok muli sa susunod na halalan at subukan pa natin muli at agahan na lang natin. Baka ngayon, umpisan na natin. Tuloy po yung laban ba tayo? Tuloy yung laban? Tuloy ang laban para sa mamayang Pilipino, sa bansang Pilipinas, para may pagpatuloy natin yung legacy ni Tatay Digong. Kasi sa lahat po na naging Pangulo ng Pilipinas, magmula po ang bagong martial law, tapos lahat, bagong constitution, si Tatay Digong lamang po yung nakita ko na totoong leader
na ang kanyang puso ay nasa tao. Yeah, mensahe na lang natin sa mga OFWs at sa mga sumusuporto sa Team Duterte. Sa ating mga minamahal na overseas Filipino workers, unang-una, nagpapasalamat po tayo sa inyong lubos na suporta sa amin sa PDP Laban at sa Duterte. At nagpapasalamat po kami. Sana po ay lagi po yung gabayan ng Panginoong Diyos. Maligtas po kayo sa anumang mga panganib. At lahat po ng mga sumusuporta kay Tatay Digong, sumusuporta sa PDP Laban, na nagmamahal sa bayang Pilipinas, ay pagdasal po namin kayo na manatili po kayong malusog, maligaya at malayo sa anumang panganib. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Raul Lambina, mga kabayan. Salamat. Kahit hindi nila kayo pinapilin para sa Yan, Senator po talaga na. Pwede po makunan ng mensahe po sa mga OFW sa Mr. Debate. Yan. Sa lahat ng OFWs, patuloy po ninyong ipagdasal si Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan, kalusugan at sana makauwi na sa lalong madaling panahon. Ipagdasal nyo rin si ating pinakamamahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte sa kanyang mga hinaharap na political persecution. At syempre lahat ng OFWs saan mang panig ng mundo, lalo na nasa Middle East. Kayo naman ay kasama sa aking mga panalangin. Mag-iingat po kayo at sa aking pag-ikot sa lahat ng panig at sulok kung saan may Pilipino, sana ay magkaharap-harap tayo. Buhay kayo. Attorney Vic, Yun pa, dinidinig pa rin yung kanyang, wala naman siyang kaso actually. Kaya dapat kahit isang segundo hindi ikinulong si Tatay Digong. Walang kaso, walang warrant of arrest, malinaw na state-sponsored kidnapping. Subalit, nariyan na yan, sinisikap ng mga abogado doon sa The Hague na mag-argue before the ICC. But hopefully, if The Hague is really yung city of justice, kung tawagin nga at city of peace, dapat nilang palayain agad ang taong hindi lang walang sala, kundi walang kaso. Thank you. Attorney Vic, Attorney, may balak pa ba kayong tatakbo sa 2020? Oo, hanggat nandiyan kayo.